Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang bagong pabahay sa Cavite at ang bagong Disaster Response Command Center ng DSWD. Nakatutok sina Tina Panganiban Perez at Marie Zumali. Kinumusta mismo ni Pangulong Bongbong Marcos kung maayos at komportable ang pabahay na ito ng gobyerno sa Bacoor, Cavite. May nakalipat na rito kaya kinumusta na rin sila ng Pangulo. Kabilang sa mga bagong residente si Janariza Galoso na inabutan ko pang naglilipat bahay. Ibang-iba po ma'am, kumbaga mas safe po kasi dito ma'am kaysa po doon sa tinirahan namin dati. Yung ilalim po talaga ng bahay namin dagat, mas okay dito. Mas yung mga bata po ay nakakapaglaro ng maayos dito. Pinabilis po natin ang kanilang relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, de kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Ang 6 na gusali ng Syudad Kaunlaran Phase 1 ang ipinagkaloob sa 360 pamilyang nawala ng tirahan matapos maglabas ang Korte Suprema ng mandamos noong December 18, 2008 na nag-uutos sa 13 ahensya ng gobyernong linisin, i-rehabilitate at i-preserve ang Manila Bay Area para muli itong malanguyan at magamit sa iba pang recreational activities. Kapag nakumpleto ang iba pa sa 9 na gusaling may tig 5 palapag, 540 units na may tig 24 square meters bawat isa ang pwedeng patirahan. Madaragdagan pa yan dahil na groundbreaking na rin ang Phase 2 ng pabahay rito para sa 2 pang gusaling merong kabuoang 120 units. Kasunod niya ng Phase 3 naman na isa pang gusali na may 60 units. Tinaluhan din ng Pangulo ang activation ng Disaster Response Command Center ng Social Welfare Department sabay sa ika-73 anibersaryo nito. Makatutulong daw ang center sa mas maayos na pagtulong kung may kalamidad o emergency. Our field offices, they can put data in real time, enabling us to have a bird's eye view if we have enough relief goods. Here is the place, the headquarters of our war against poverty. It may be the Compassion Central that dispenses help to the needy. Ipinagmalaki na rin ng DSWD ang 6.2 milyong Pilipinong natulungan ng Assistance for Individuals in Crisis Situations o AICS noong 2023. Pati daan-daang libong pamilyang nabigyan ng 3,000 pesos food credits at tulong sa mahigit 1,000 pamilya at individual na nakatira sa lansangan, mga maliliit na rice retailers, mga naapektuhan ng mga kalamidad, pati ang mga pamilyang graduate na sa 4Ps dahil nakaangat na sa kahirapan, kaya ibang mahihirap naman ang pwedeng tulungan. We have managed to exit 674,452 household beneficiaries from the 4Ps program last year. Wala namang tamad na Pilipino. Handa naman talaga ang Pilipinong na magtrabaho. Kaya't bigyan natin sila ng pagkakataon. Hindi lamang kapag sila ay nasa krisis, kung hindi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Marie Zumali, nakatutok, 24 oras.